Magandang araw! Sa video na ito, tatalakayin natin ang buod ng ika-50 kabanata ng Noli Me Tangere ni Dr. Jose Rizal na may pamagat na Mga Kamag-anak ni Elias. Pag-aaralan din natin ang mga mahahalagang pangyayari, tauhan, tagpuan, talasalitaan, at aral, mensahe o implikasyon na matatagpuan sa kabanatang ito. Makinig at manood ng mabuti dahil marami kayong matututunan mula sa makasaysayang akdang ito ni Rizal. Simulan na natin. Sa kabanatang ito, ibinahagi ni Elias ang kanyang mapait na pinagmulan kay Ibarra. Ang kanyang nuno ay isang tenedor de libros sa isang bahay kalakal ng mga Kastila. Sinunog ang tanggapan ng kanyang nuno at siya ay nahatulan ng salang panununog. Ang kanyang asawa ay buntis noon at pinagdusa din ng mga awtoridad. Namundok ang kanilang pamilya, ngunit namatay ang isinilang na sanggol at nagbigti ang nuno ni Elias. Lumipat ang pamilya sa ibang lalawigan at naging tulisan ang panganay na anak. Siya'y nanunog at pumatay upang maipaghiganti ang kaapihang natamo. Dahil dito'y nakilala siya sa tawag na balat. Ang kanyang ina naman ay nakilala sa tawag na haliparot, delinkwente at napalo samantalang ang bunso niyang kapatid, palibhasa'y mabait ay tinawag na lamang na anak ng ina. Nagkaroon ng relasyon ang anak ng ina sa isang mayamang dalaga at nagkaroon sila ng kambal na anak na sina Elias at Concordia. Namatay ang ina ng kambal at lumaki sila na walang alam sa kanilang ama. Nakapag-aral si Elias sa mga Jesuitas habang si Concordia ay nakatakdang ikasal sa isang binata. Ngunit sinira ng kanilang nakaraan ang kanilang kinabukasan. Nawala si Concordia at natagpuan ang kanyang bangkay sa baybayin ng Calamba. Si Elias ay nagpagala-gala at nagkaroon ng pagkakataong makilala si Ibarra. Nang makarating na sa baybayin sina Ibarra at Elias, nagpaalam na ang una at inutusan si Elias na kalimutan na siya at huwag nang batiin sa kahit anong sitwasyon na magkita sila. Si Elias naman ay nagbalik na sa kuta ni Kapitan Pablo at ipinaalam sa kapitan na kung hindi rin lamang siya mamamatay, tutuparin niya ang kanyang pangako na sasama sa kanila sa oras na ipasya ng leader na dumating na ang panahon ng pakikipaglaban sa mga Kastila. Dumako naman tayo sa mga mahahalagang pangyayari sa kabanatang ito. Isinalaysay ni Elias ang trahedya ng kanyang pamilya simula sa kanyang nuno na inakusahan ng panununog, pinarusahan at ipinahiya sa publiko. Ang kanilang pamilya ay nagdusa ng sunod-sunod na trahedya na nagresulta sa pagkasawi ng karamihan sa kanila. Ibinahagi ni Elias na ang kanyang ama ay naging tulisan upang ipaghiganti ang kaapihang natamo ng kanilang pamilya. Ang kanilang lihim na pinagmulan ay nagwasak sa buhay ni Elias at Concordia. Nalaman ni Ibarra ang mapait na kwento ng pamilya ni Elias na nagtulak kay Elias na maghanap ng katarungan at pagbabagong buhay. Sa kabila ng kanilang magkaibang pananaw, ipinakita ni Ibarra ang kanyang simpatya kay Elias ngunit sinabi niyang kailangan pang maghintay upang magawa ang kanilang mga plano. Nagpasya si Elias na bumalik sa kuta ni Kapitan Pablo upang ipaalam na siya ay handa nang sumama sa kanilang pakikibaka laban sa mga Kastila. Mga mahahalagang tauhan. Lolo ni Elias, isang dating taga-suri sa opisina ng isang mga ngalakal na Kastila, na ipakulong at nasawi sa mapang-abusong sistema. Lola ni Elias, asawa ng lolo ni Elias, namundok at naghanap buhay para sa mga anak. Napagbintangan ng kapabayaan at sumama sa iba't ibang lalaki. Bunsong anak na lalaki ng lolo at lola ni Elias. Siya ang ama ni Elias at Concordia. Balat, ang panganay na anak ng lolo at lola ni Elias. Kinulong at namatay dahil sa kanyang mga krimen. Elias, isang taong may mapait na pinagmulan, nagbahagi siya ng kanyang kwento kay Ibarra upang ipakita ang kanyang kaugnayan sa mga sawimpalad. Siya rin ay nagpakita ng kahandaan na sumama sa pakikibaka laban sa mga Kastila. Concordia, ang kakambal ni Elias, nakatakda sanang ikasal, ngunit hindi natuloy dahil sa nalaman ang kanyang nakaraan. Ibarra, isang edukadong binata na nakinig sa salaysay ni Elias. Bagamat siya'y nakikiisa sa mga damdamin ni Elias,
ipinahayag niyang kailangan pang maghintay upang magawa ang kanilang mga layunin. Dumako naman tayo sa tagpuan ng kabanata. Sa gitna ng lawa kung saan kinukwento ni Elias kay Ibarra ang kanyang pinagmulan. Ngayon naman ay talakayin natin ang mga talasalitaan sa kabanatang ito. Mamasukan, magtrabaho, ihabla, kasuhan o idemanda, namundok, tumira o nagtago sa kabundukan. Sakdal, kasuhan. Ang taong sinasakdal ay ang taong sinasampahan ng demanda. Gubat, kalikasan na maraming puno o kahoy. Bulak, isang uri ng halaman na ginagawang hibla para sa tela. At ngayon ay alamin naman natin ang ilan sa mga aral, mensahe o implikasyon na ipinakita sa nobela. Ang kabanata ay nagpapakita ng epekto ng kawalang katarungan na nagiging sanhi ng pagkasira ng buhay ng isang pamilya at nagtutulak sa mga susunod na henerasyon na maghanap ng paghihiganti. Ang pagkakapantay-pantay sa ilalim ng batas ay mahalaga at ang kawalan nito ay maaaring magdulot ng paghihiganti at kaguluhan sa lipunan. Ang kabanata ay nagbibigay ng halimbawa ng kahalagahan ng pakikiramay at pakikiisa sa mga taong dumaranas ng hirap, gaya ng ipinakita ni Ibarra sa kanyang pakikinig kay Elias. Ipinapakita rin ang peligro ng hindi makatarungang pamamahala na maaaring magdulot ng revolusyon o pagkilos mula sa mga inaaping mamamayan na naghahanap ng katarungan. At diyan nagtatapos ang 50 kabanata ng Noli Me Tangere, mga kamag-anak ni Elias. Ano ang natutunan mo sa kabanatang ito? I-comment mo na ang iyong sagot. Inaanyayahan ka din namin na i-like, subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod naming videos. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.